Maraming salamat po, mahal na kapatid. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid, na kung papaano po sa kanyang buhay, ang hinangad po niya ay mabusog ang kanyang kaluluwa. Isinantabi po niya ang mga mahalagang bagay sa kanyang pagkatao upang masunod at matamo ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ganyan po ang pagsunod sa ating Panginoon. Isasantabi mo ang para sa iyo upang busugin kanya ng naayon sa nasa niya. Buhay po ba ang Diyos? Bakit nga po ba hindi natatamo ng tao ang kabusugan ng kaluluwa? Sapagkat nananaig pa rin po ang gusto nilang mabusog ang ibang bagay sa pagkain, sa material. Kaya po nababaliwala po yung kabusugan sa kanilang kaluluwa. Amen po ba? Sapagkat kapag ninasa mo naman po na mabusog ang kaluluwa mo, kasunod na po doon ang lahat na makapagpapagalak sa iyo. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang magbigay po ng awitin, upang tayo alayan ng pampagalak sa ating kalooban, tinatawagan ko po, palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay Nanay Mirna. Salamat po, Ama. Muli ay bubusugin mo kami sa araw na ito, kaya po nawa ang bawat hain na ipalulunok mo sa amin at ipalalagok ay huwag masayang kahit karampot man lamang, kundi ang lahat ng hain mo sa amin sa araw na ito ay manuot sa aming kalamnan. Kaya po, Ama, sama't dalangin ko, mangon at maghari ka po sa bawat isa sa amin. Amen. Buhay po ang Diyos. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema sa bawat araw. Kabusugan ng kaluluwa. Ako po, sa ngayon po sa buhay ko, sa bawat sandali, wala po akong hinihiling sa ating Panginoon, kundi busugin niya ang aking kaluluwa. At sa kahilingan ko pong yun, natatanong ko po ang Panginoon. Subalit hindi ko po siya matanong na bakit ako may pagsubok, bakit ako may karamdaman, bakit ako minsan nalulumbay. Hindi po. Kundi ang tanong ko sa Panginoon ay ito, Ama, ano pa po ang gusto mong ituro sa akin para sa pagsubok na ito? At doon po ay nangusap siya sa kaisipan ko upang pumasok daw po yung kabusugan sa aking kaluluwa. Kailangan may galak ang puso ko. Kailangan masaya ako. Kailangan huwag kong ipinpin sa puso ko yung lumbay na sa tuwi na marami kong hinahanap. Pera, bagay, mga bagay na makapagpabusog sa aking mata, sa aking katawang lupa. Subalit, hindi po pala yun ang tunay na kabusugan. Kapag po pala hindi tayo nalulumbay, kahit tayo may pinagdaraanan, kahit tayo'y salat at sapat lamang, sabi nga ng ating kapatid na Ophel na nagbahagi, kapag sa puso mo pala't kaluluwa, may galak ka. Di ka malulumbay. Ipadadama ng Diyos, nandyan siya. Kapag parang bibigay ka na, nandyan siya. At dahil hindi ka nalulumbay, nagagalak ka, ipalilimot ng Ama sa iyo yung mga bagay na dati mong ginagawa sa buhay mo. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, sa awitin pong itong aawitin ko, na iaalay ko po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Napakalumang awitin po, subalit ang kahilingan ko po ay namnamin po ninyo ang bawat lyrics na sasambitin ko habang ako'y umaawit. Pakinggan po ninyo kung paano
mabubusog ang ating kaluluwa. Kasi po ako sa pag-awit, sa pamamagitan ng pag-awit, pag-aalay ko sa Panginoon, nararamdaman ko po nawawala ang lumbay ko, nawawala ang pag-aalala ko, nabubuhay ang pag-asa ko, di ko nararamdaman ang pagsubok ko. As in, walang lumbay, at doon ay ramdam ko ang busog na busog ang kaluluwa ko. Amen po ba? Sapagkat tandaan po natin kapag may lumbay po tayo, gutom na gutom po ang ating kaluluwa. Kaya po, mahal na kapatid, na Alan, yung pong lumang awiting, kung kailangan mo ako. Nawa po, manamnam po ninyo ang nilalaman ng awiting ito. Maumanhin po, bagamat manaka-na kayo nagbabasa, ang mahalaga po, sa puso po natin damhin ang awitin. Nais ko rin pong ialay ang awiting ito sa mga kapatid natin na nasa labas. Sabi ko po sa kapatid na manunugtog, siya din po namnamin niya ang awitin upang mabusog ang kanyang kaluluwa at siyang malumbay. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, tila kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-daman niya rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mo, mayroon kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. At kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo, at ang dalahin mo ay gagaan. Sa sandaling kailangan mo siya. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Apo Conchi ay naririto lang. Asahan mo, mayroon kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. At kung kailangan mo siya, sa sandaling ikaw ay bibigay, pusong may lumbay ay sisidla niya ng galang.
sa sandaling kailangan mo siya. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kaibigan ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo, damang-daman niya rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Apo Conchi ay naririto lang. Asahan mo, mayroon kang kaibigan, sa'yo'y at kung kailangan mo siya, sa sandaling ikaw ay bibigay, siya'y hanapin mo at sisidlan ka niya ng galang sa sandaling kailangan mo siya. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mo, siya'y laging nakagabay sa'yo mag-alay. At kung kailangan mo siya, sa sandaling ikaw ay bibigay, siya'y hanapin mo at sisidlan ka niya ng galang sa sandaling kailangan mo siya. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mo, sa tuwin ay nakagabay at di ka iwan. At kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo kasama ng kanyang espiritu. At ang kaluluwa mo'y mabubusog. Anak, sabi ng ama, igawad ko raw sa iyo ang hati ko. Hindi ko alam kung bakit. Nilalapitan ko ang kapatid sapagkat dati mayroong kaming magkahalintulad na karamdaman. Ano? Ganyan po kumilos ang Diyos. Subalit, bakit nga ba ikaw ang inapuhap ng Panginoon? Alam niyo po ngayon, pagkaawit ko, wala na pong gutom. Busog na busog po ang kaluluwa ko. Nabusog po ba kayo? Kung pagmamasdan po niyo, parang hirap na hirap po akong umawit. Ano po? Subalit lang dahil busog na busog ang kaluluwa ko, hindi ako pinabayaan ng Panginoon na malumbay
o mapahiya sa harapan ng madla, kundi bagos ang ipinanamnam niya po sa inyo ay yung nilalaman ng awitin at hindi po yung kung maganda ang pagkakaawit. Kaya po muli, mga minamahal ko mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagnamnam sa awitin at muli ibinabalik ko po ang papurit parangal sa ating Panginoon. Purihin ka't dakilain sa bawat araw na dulot mo sa aming kaluluwa, busog na busog, walang hanggan ng kabusugan. Amen. Maraming salamat po, Nanay Mirna, sa napakagandang awitin. Naramdaman niyo po ba ang kanyang pag-awit na sa akin pong pagninilay bilang mga lingkod po ang nagpapakaganap ang tumatalimang lubos sa kalooban, sa pag-aatas ng ating Ama, yaon pong nakapagpapabusog sa amin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na sa kabila po ng mga pinagdaraanan, babangon ka, lalabanan mo yan, at ipagkakalob naman niya sa iyo ang kabusugan ng iyong kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat wala po kayong kamalayan sa bawat pinagdaraanan ng bawat isa, kung papaano may hirap, may sakit, may kirot. Subalit naroroon po yung sa awitin na hanapin mo siya, apuhapin mo siya sa puso mo. At kapag naramdaman mo, ibabahagi niya sa iyo ang iba yung lakas. At kapag malakas, malusog ang kaluluwa mo, higit na lalakas ang katabang lupa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa dakong ito, yaon po ang patuloy na hain upang makinabang ang bawat isa. Subalit, kung hindi mo nga po ganang mawawaan, maunawaan ang kaloob ng Diyos, anuman po ang sambitin sa harapang ito, hindi mo mananamnam. Kaya po hilingin po ng bawat isa sa pamamagitan po ng Espiritu niya na ipaunawa sa bawat isa upang hindi masayang ang kaloob sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi po nagkukulang ang Ama sa paghahandog, nasa sa atin na lang po yaon kung paano natin tatanggapin upang tayo makinabang na ganap. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang pasyente po ang aking tatawagin kung paano na nga po ba niya naramdaman ang kabusugan ng kanyang kaluluwa at paano po ba niya napapanatili yaon sa kanyang pagkatao. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Eddie. Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ang tema po ay kabusugan. Bilang may karamdaman, binigyan po ako ng Ama ng kabusugan na yung pagtitiwala sa Kanya, hindi po ako nawawala ng pag-asa, katatagan ng loob. Dahil hindi ko po makakaya kung wala po siya sa Espiritu sa aking katauhan. Dahil pinagaling niya po yung mga sa dati kong buhay, yung mga nagawa ko pong kasalanan. So yun po yung kabusugan ko, yung iniisip ko po na lagi ko pong pinagdarasal na huwag na po akong mawalay sa Kanya. Dahil po, mahirap po pala pag wala ka sa Panginoon. Hindi ka magiging kontento. Marami kang iniisip na kung ano-ano. So ngayon po sabi ko sa Kanya, simpleng buhay lang po ang gusto ko.
Basta po ang kasama ko ay Ama. Yun lang po ang hinihiling ko sa Kanya. Binigyan po niya ako ng katatagan ng loob, kagalakan, sa kabila po ng may pinagdaraanan sa buhay, may karamdaman po. So hindi po ako nawawala ng pag-asa. Kalusugan, kabusugan, ang hinihingi ko nga po sa Ama, sana dumating ang araw. Makasama ko si Ate Mirna sa gitna. Kumanta kaming dalawa. Na kaya po pagka nagsasayaw dito sa harap, sana ako Ama isang araw, nanood ako sa harap, sumasayaw din po ako. Ayun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po kapatid sa kanya pong ibinahagi. Tunay nga po na ang kanya pong kabusugan ay sa pamamagitan ng pagdulog sa kanyang panambitan, panalangin na sa kanya pong dinudulog sa Ama na wag nang mawalay pa sa kanya. Amen po ba? Sino po ba ang dumudulog po ng ganito na wag nang mawalay sa kanyang espiritu? Sapagkat sa pagdulog mo ng kabutihan at mainam sa kanya, ipagkakalob naman po niya yun. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya tayo pong lahat ay umaasa lamang po sa gagawin po ng ating Panginoon na kapag busog ka sa kanyang kaluluwa, puspos ka ng pagtitiwala, ng paniniwala, at pag-asa na may gagawin siyang maganda sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa bawat pinagdaraanan, upang higit kang mabusog, walang humpay na pagdulog, panalangin, at doon mararamdaman mo, tigib ka na at busog ang iyong kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, udyok po sa aking kalooban na tawagin po ang aking inang pastol upang magbigay po ng inspirasyon sa ating lahat. Bibigyan po tayo ng mga tips kung papaano nga po ba niya papanatili ang kabusugan ng kanyang kaluluwa. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth Chico. Salamat muli aming dakilang Ama sa pagkakataong ibinigay mo sa bawat anak mo na inakay mong muli sa banal na lugar na ito kung saan itinuturing namin na lugar tipanan mo. Salamat Ama sa pagibigay mo ng pagkakataon sa kanila. Batid namin na kung sa ganang pagkatao namin ng aming paiiralin, maraming magiging hadlang. Subalit nang dahil ikaw ang may kalooban na makarating kami sa banal na lugar na ito, minarapat mo ng maluwag sa aming kalooban. Nawa Ama, anuman po ang kanilang kahilingan sa sandaling ito, nawa po'y sila'y pagbigyan mo upang umuwi sila na may galak sa puso't kalooban at mapatunayan nila sa kanilang sarili na ikaw nga po ang Diyos na buhay na dapat naming pagtiwalaan. Amen. Kabusugan ng kaluluwa. Ang katawan po natin ay merong tinatawag na dalawang dimensions. Yung physical saka yung spiritual. Yung physical, ito mismong katawan natin, may buto, may laman, may dugo, may mga ugat. Yun po yung bumubuo sa physical na aspeto ng ating katawan, kasama na po yung ating mga sense organ. Ngayon po, upang ito po ay manatiling lumakas, kailangan tayong kumain ng mga masusustansyang pagkain. Amen? Kailangan at least kumain tayo ng 3 beses sa maghapon. Mapapalad na yung iba, hindi lamang 3, kundi 5 o 6 pang beses na papakain ang kanilang katawan lupa upang ito ay magkaroon ng kalakasan. At kung nawawala ng gana sa pagkain, meron pa din silang ibang option. Nagte-take po sila ng vitamins para po masustain yung kalakasan ng kanilang katawan lupa. Subalit, ang kalakasan ng katawan lupa
ay hindi garantiya na ikaw ay magiging masaya at matatag. Amen po ba? Sapagkat nasubukan ko po iyan, sa dating buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon, akala ko kumain lamang ako ng mga masustansyang pagkain, magiging alive, alert, enthusiastic na yung katawan ko. Subalit hindi po pala. May mga lumbay pa ring nadarama sapagkat yung pangalawang dimension ng ating katawan na yung tinatawag nating spiritual dimension ay hindi busog, hindi malusog. Sa makatuwid mga kapatid, upang maramdaman pala natin yung ganap na kalakasan ng ating katawan, dapat po pala yung physical dimension at yung spiritual dimension ay parehong pinapakain. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa paraan ng pagpapakain, pumupunta tayo sa palengke, pinipili yung pagkain gusto nating kainin, niluluto natin, at tayo ay nasisiyahan sa ating pagkain. May mga pagkakataon na lumalabas tayo, pumupunta tayo sa mga lugar na kainan, pag nabalitaan natin na masarap sa Jerry's Grill, pag may dumating na okasyon, doon natin dinadala yung pamilya natin. Pag nabalitaan natin na masarap sa Vikings, kahit po, eka nga po'y medyo mahal, pag may dumating na balikbayan, isa man sa ating mga anak, doon natin dinadala. Tama, mga kapatid, nag-e-enjoy tayong kumain. Amen? Nasisiyahan ang ating katawan lupa. Subalit ang kabusugan ay temporary lamang. Amen po ba? Bakit temporary? Matapos gilingin ng ating tiyan, yung mga kinain natin, yung mga sustansya, sasama sa small intestine at madidistribute sa iba't ibang partes ng ating katawan at yung mga dumi lalabas in form of tae. Di po ba? Idudumi nyo rin yun. So pagka naidumi nyo na, nagiling na ng katawan lupa at naidumi nyo na, gutom na naman tayo. Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo? Kaya ano po yung gagawin? Kakain na naman upang muli ay masustain ang ating katawan lupa. Dito po, sa kabusugan ng ating spiritual dimension, hindi po tayo makakakain sa pamamagitan ng pagpunta sa mga magugulong lugar. Amen? Ang pagkain ng ating kaluluwa ay masusumpungan natin sa mga lugar na katulad nito. Sa simbahan, sa mga places of worship, dito sa dambana ng Divine Mercy, kung saan ubos todo tayong pinapakain ng ating Panginoon. Nawa po mga kapatid, hindi nasasayang ang ipinapakain sa inyo ng ating Panginoon. Nawa po ay nabubusog ang inyong kaluluwa. At ano po ang palatandaan na nabubusog na po yung kaluluwa ninyo? Ano po ang palatandaan? Ito po yung ilan sa mga palatandaan para sabihin natin na nabubusog na nga ang ating kaluluwa. Kung dati, ikaw ay masyadong maintindihin, masyadong maalalahanin sa mga problemang dumarating sa buhay mo, di ka makakain, magulo isip mo, di ka makatulog, ito po ay isa sa mga indikasyon na gutom pa ang ating kaluluwa. Kung mahina pa ang paglaban mo sa tukso, madali kang natatangay sa mga tukso sa kapaligiran mo, ito rin po ay isa sa mga palatandaan na ang iyong spiritual dimension ng katawan ay gutom pa. At walang makapagpapalakas nito kundi ang mga salitang banal. At saan po natin matatanggap ito? Itong pagkain ng kaluluwang ito. Matatanggap po natin ito, sinabi ko na po, sa mga lugar pangkabanalang katulad nito. Sa mga simbahan, kung ikaw ay sisimba paglinggo, ang gospel readings, ang mga pagbasa, ang homily ng pare, iyan po yung mga salitang magbibigay lakas at kalusugan sa iyong espiritu. Paano? Kung nakakaraan yung isang linggo, hindi ka man lang napapasok sa mga ganun lugar para palakasin ang espiritu niyo. Meron ba kayong matatanggap na sustansya?
Wala po. Mapalad po tayo sapagkat nasumpungan natin yung banal na lugar na ito. Dito po, ang pagpapakain ng Panginoon, hindi po siya nagsasawang mamalengke. Hindi po siya nagsasawang magluto sapagkat ang lahat ay nasa Kanya na. Nasa palad na niya. Marapat lamang na ito ay ibahagi sa bawat isa sa atin upang maging kalakasan ng ating kaluluwa. Siya ba ay diretsohang magsasalita sa inyo? Na kapatid, mahina ang kaluluwa mo, palalakasin ko. Magsasalita ba ang Panginoon ng diretsong ganon? Hindi po. Gagamit siya ng tao. At dito po sa banal na lugar na ito, ginamit niya ang ating mahal na Apo Kunching na ang mga banal na aral ng ating Panginoon ay pinapadaloy sa kanyang katauhan upang maibahagi sa inyo. At sa kanyang pagbabahagi, inaasahan ng Panginoon na ang inyong spiritual dimension ay unti-unting nabubusog, unti-unting lumalakas. Ano pa po ang palatandaan na malakas na at malusog ang inyong spiritual dimension? Hindi na po kayo nag-high blood. Hindi na po tumataas ang kolesterol. Hindi na po tumataas ang uric acid. Bakit? Pag malusog ang spiritual dimension ng ating pagkatao, lumalakas ang ating katawan lupa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya po, yung mga karamdamang ating nararamdaman, sino po ang makagagamot? Walang iba, kundi ang ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Hesukristo na ginagamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang palakasin ang ating kaluluwa. Kaya po ako dati po ay panapanahon, biglang tumataas yung presyon ko. Wala pa po ako dito biglang tumataas ang presyon ko. Ang kolesterol ko po, super taas. Sabi ko nga po sa inyo, pag nagpa-check ako, ayaw ko na pong itanong. Nakikita ko na po mismo doon sa reading na ang kolesterol ko walang number. Ang nakalagay, VH. Ibig sabihin, wala nang numero. Ang kolesterol ko ay very high. Kaya po pala ako, tumataas ang presyon, nahihilo, nanghihina ang aking katawan lupa. Sa gabi hindi ako makatulog, kumakabog yung dibdib ko sapagkat mataas ang kolesterol ko. Nang bigyan po ako ng kapayapaan ng kaisipan ng ating Panginoon, wala po akong tinik na gamot. Nung una po, nung wala pa ako dito, meron akong tinetik na gamot para sa mataas na kolesterol. Lipitor. Napakamahal. Noon po ay almost, hindi 100 nun 90 something merong mamurahin na natry ko din po yon. Sorry po sa mga pharmaceuticals, yung simvastatin. Nagte-take din po ako dati noon. Subalit nang makarating ako sa banal na lugar na ito, wala na po akong simvastatin, wala na po akong lipitor, kundi ang iginamot po sa akin ng Panginoon ay ang kanyang mga banal na salita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, sa kanyang kapangyarihan, sa pagtanggap ko sa kanyang mga banal na aral, yung pong mga sakit ko bago ako dumating dito, napawi na pong lahat yan. Yung migraine, vertigo, very high cholesterol, meron pa po akong pinangalanan ko po, ako na po nagbigay ng pangalan sa sakit ko na yon, lightheadedness. Napakagaan ng ulo ko. Pag nahiga ako sa gabi, pakiramdam ko, para ako nakalutang sa hangin. Parang nagtitrip, nakahiwala yung ulo ko sa katawan ko. Ako na po ang nagbigay ng pangalan, lightheadedness. Napakagaan ng ulo ko, parang wala akong pakiramdam. Nang ako po ay makarating sa banal na lugar na ito, binigay sa akin ng Ama ang kanyang kagalingan, ang aking kagalingan. Kaya po wag po kayo magtaka, bakit araw-araw nandito kami? Sa kabila na may mga bagay na dapat kaming gampanan sa buhay namin, bakit pagdating po ng 11 o'clock, para na pong sinusundot yung mga sakong namin na naguutos na, bihis na, gaya ka na, punta ka na sa dambana kung saan tayo magtitipan. Sapagkat ang lugar pong ito mga kapatid, bakit po namin pinapahalagahan? Siguro po'y nararamdaman po ninyo ang aming nararamdaman. Hambing po sa cellphone. Pag drain na yung battery, pag low bat na,
dito po kami nagcha-charge para po muli ay maging fully charged kami. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, ang kabusugan ng kaluluwa ay napaka-importante. Sapagkat nawawala na po yung pag-aalala, nawawala na po yung kaguluhan ng kaisipan. Ang pumapalit po ay kapayapaan at kagalakan ng iyong buong pagkatao. Kaya saan pa po tayo pupunta? Ito na po yung best place talaga para sa akin. Ako marami na akong narating. Marami na akong organisasyon na nasamahan. Subalit dito ko po talaga nasumpungan ang tunay na kabusugan ng aking kaluluwa. Nawa mga kapatid, kung paano ako binusog ng Panginoon, mabusog din kayo. Lahat ng masustansyang salita na magagamit upang maging malusog mula ulo hanggang talampakan nyo, wala pong makabibigay niyan. Saksakan man kayo ng katakot-takot na dextrose, yung pong katawan lupa ninyo lalakas. Pero yun namang espiritu, yung spiritual dimension, kahit ilang pang botelya ang isaksak sa inyo, hindi kayo lalakas. Wala po kayong dapat gawin, kundi ang ating hanapin at dapat masumpungan ay ang Diyos na buhay, sapagkat siya ang may magagawa sa ating buhay. Ano man ang depresya ng ating katawan lupa, uulitin ko sa inyo, ano man ang maging depresya ng ating katawan lupa, ugat, lamad, buto, laman, wala pong muling makabubuo niyan, kundi ang ating Panginoon. Kaya siya ang hanapin nyo, ang lahat ng ito'y magkakaroon ng kalunasan, kasabay ng kabusugan ng inyong kaluluwa. Gusto mo ba lumakas ang katawan mo? Maging malayo ka sa sakit? Isang bagay lamang ang dapat nating gawin. Busugin natin ang ating kaluluwa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa inyong napakagandang ibinahagi. Buhay po ba ang Diyos? Nasa dakong pong ito, ayon po sa kanyang ibinahagi, sa pamamagitan po ng mga banal na salita, doon po lulusog at lalakas ang ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, saan mang dako po, halimbawa po sa iba't ibang simbahan, maaari pong maghayag. Subalit bilang tao, kung wala ang Espiritong Banal na magpapaunawa sa iyo noon, hindi mananamnam ng kaluluwa mo. Amen po ba? At kung wala din sa iyong Espiritu, sayang lang din po ang kaloob sa dakong ito. Ibig sabihin lamang po, kung nananaig sa isip at puso mo ang damdamin mo bilang pagkatao, ano man ang ihain sa iyo ng Espiritu, hindi kaakma. Amen po ba? Kaya marapat po na ang Espiritu'y manahan sa iyo upang yaong hain niya ay tatanggapin ng pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Katulad din po halimbawa sa may karamdaman, halimbawa nag-take ka ng gamot. Kung hindi po hiyang sa iyo yaon, wala pong silbi, ano po. Gayon din po sa dakong ito, mag-take ka man ng mag-take ng mga salitang banal, kung lesya pa rin ang gawa mo, sayang ang lahat. Amen po ba? Kaya po dapat makinig ka, pag sumikapan mo, hilingin mo sa Ama ang gabay at patnubay niya upang maitama at matumpak ang buhay mo. Sapagkat bilang pagkatao, nandyan po ang tukso, hindi pwedeng sabihin mo na, nakinig ako, magiging ganap na ako. Kundi sa tuwina ang pagdulog, Ama, gamitin mo po ako sa kabutihan mo, at sa pagdulog mo ng may katapatan, ibibigay niya ang marapat sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, isa pa po ang aking tatawagin habang wala pa po ang mahal na Apo Kunching upang ilahad po kung paano nga po ba sa bawat araw na kanyang pagtupad ay nananatili po ang kabusugan sa kanyang kaluluwa. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa aming Mother of the House. Salamat, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Araw-araw po kung nagsusuri lang po ang mga tagapakinig, ang mga pasyente, ang mga tagasunod, lahat tayo makikita nyo po at mararamdaman na ang hain po ng ating Panginoon ay araw-araw ay binibigay. Amen po ba yon? Gusto ko lang pong susugan yung sinambit ni Mami Beth na sabi nga, araw-araw sa dakong ito, pinakakain tayo ng Diyos. At sa katotohanan lang,
araw-araw, iba ang putahe. At kung araw-araw man siya, ay magpare-parehas man ang putahe niya, hindi pa rin nakakasawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Ang dami po kasi nagsasabing, nakakasawa na yun, puro na lang sila. Amen? Subalit alam niyo po ba, simple lang po yun, kagaya ng sinambit ni kapatid na Arlene. Ang kapwa-espiritu, kapag dama mo, yung espiritu na nag-uulat, kahit araw-araw yan, hindi nakakasawa eh. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung katotohanan. Sapagkat, kung ang sasabihin po ay nakakasawa, sana nagsawa na rin kami kay Apo Kunching. Araw-araw, puro na lang po siya eh. Amen? Sana po, wag tayong pilosopo, ano po? Sapagkat, ang sa aking pagninilay, pinagnilayan ko po yan. Wala po akong pinariringgan. Subalit ito po ay malinaw na pagninilay. Ang tinura ng ating Panginoon, bakit po pagsasawaan ang aking pahayag? Samantalang wala akong hinahayag na kasamaan, kundi kabutihan. Kaya lang napagsasawaan, sapagkat hindi nararamdaman ng nakikinig, yung nararamdaman mo, nakalob ko sa'yo. At kung parehas kayo, na nararamdaman ako, hindi kanya pagsasawaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Yun po yung katotohanan. Sapagkat, syempre po, halimbawa, ang isang kapatid na Marisa, siya na naman nagpahayag, ang yabang-yabang magpahayag. Alam niyo po, sa isang kapatid na Marisa na walang-wala, pobre, walang-wala kahit na ano, na ipagmamalaki. Walang karunungan, walang pinagtapusan, walang pera, wala kahit na ano. Sadyang sasabihin na mayabang. Bakit? Ang pinagmamayabang ko po ay ang Diyos eh. Kung paano siya gumagawa sa buhay namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi maaaring itago ang kabutihan ng ating Panginoon. At yan po ang dahilan, bakit araw-araw ay nabubusog ako sa Espiritu. Sapagkat naririnig ko po ang tinig ng ating Diyos. At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, bawat inuulat po niya, bawat mensahe po niya sa bawat isa, kapag itinimo mo sa puso mo, pinagtiwalaan mo na ang Diyos na totoo ang tinanggap mo, siguradong walang pagkabula. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya lang po, hindi pagdakakarakay ngayon na. Kundi may takda ang lahat. Huwag mong pagsawaang makinig. Huwag mong pagsawaang tumanggap. At kapag nakita ng Ama na hindi ka nagsasawa, sigurado aabutan ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang kaukulan na bahagin ang Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Nasabi nga ni Mami Beth, napakarami na niyang sinamahan, napakarami na niyang narinig ng mga speakers na mahusay. Subalit iba ang dakong ito. Sadyang iba po. Sapagkat sa dakong ito, pananabikan mo, hahanap-hanapin mo, aabangan mo. Amen po ba yun? Eh kung tayo nga nag-aabang sa kung ano-ano pa man, yung mga gandang palabas, nag-aabang. Yung ngayong sikat na sikat ngayong Aldab na tinatawag nila. Kahit saan dako naroon, kilig na kilig pa ang mga matatanda. Ano pa kaya ang salitang banal? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang salitang banal po, yun po yung totoong kabusugan. Subalit, sabi nga ni Mami Beth at ni kapatid na Arlene, ang facilitator, kailangan tayo rin po tumanggap. Amen? Sapagkat aanhin mo po yung hain na yan, it all you can. Ayaw mo namang tikman. Sayang lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sisiguraduhin ko po sa inyo, ang hain ng ating Panginoon, wala kang itatapon. Amen? Hindi kagaya ng pagkain sa tao, na it all you can. Babayad ka ng 450. Kakainin mo lahat. Kapag kinuha mo lahat at hindi mo nagustuhan, iiwanan mo lang sa pinggan, sayang. Sa ating Panginoon, ang bawat salita na iluluwal niya, kahit hindi mo siya nakikita ilagay sa pinggan mo, ipasok mo lahat sa puso mo. Sigurado araw-araw kailangan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, yun po yung nagaganap sa buhay namin ngayon. Busog na busog po kami sa Espiritu. Sapagkat, wala naman po ibang pwedeng hugutan eh. Bakit? Bakit ko po nasabi? Subukan mo po sa tao, sa mundo ng tao. Pinadanas na sa iyo ng Ama. Minsan ka lang pagbigyan. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Kapag inabot ng 5 beses, magsasawa na sa'yo. So, balit sa ating Panginoon, 10 beses, paulit-ulit kang humingi sa Kanya, hindi siya magsasawa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya yun po yung sinasambit ko po sa inyo na kailangan natin mabusog ng pangaral ng Diyos.
na siya ang paniwalaan, siya ang sambain, siya ang pagtiwalaan, sapagkat may magagawa siya. Oras-oras, araw-araw ng ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po sa karamdaman. Kami po, kahapon okay na po ako. Sabi ko, hindi ako makahinga, uminom rin po ako ng dahon-dahon. Hindi, ayoko maging matigas ang ulo sa ating Panginoon. Sabi ko, tubig lang. Subalit hindi pwede, kailangan ko dahon-dahon. Eto, lumambot na. Ang sabi ko, Ama, sa kapangyarihan mo, nananalig ako. Sa katauhan na inyong kinalugdan, ay mahal na Apo Kunching, siya po ang nagbigay nito, na ipinagkaloob mo sa kanya. Inaangkin ko po, ginawa ko pong umaga at gabi. Para siya na po yung antibiotic. Hindi, yung pitong baso po, inuubos ko lang sa umaga. At sa gabi bago ako matulog, uubusin ko uli yung 7 baso. Alam niyo po, purihin ang ating Panginoon. 7 baso, 3 baso pala. 3 baso. Mga kapatid, doon lang po, naluwagan na po ako. Magaan na bagaan ang aking pakiramdam. Kapag ikaw ay may karamdaman at wala kang salapi, di ba? Nagiging last choice po ito. Patawad po, laging last choice po natin si God. Kapag wala tayong pera, kapag tayo may karamdaman. Amen? Siyempre, naranasan nyo po, pupunta kayo kung saan-saan. Tayo, halimbawa, pupunta kung saan-saan. Kapag hindi na natugunan ng kapwa-tao at hindi pinagkaloob ng Ama sa kanila ang karunungan para gumaling ka, sino huli mong hahanapin? Ang Diyos. Kawawa naman si God. Dapat siya muna bago ang iba. Hoy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tingnan nyo nga po ang ginagawa ng tao kay God. Sobrang abusado. Subalit sa kabila ng last choice mo siya, hindi ka pa rin niya binibigo. Amen po ba yun? Kaya alam niyo po ba mga kapatid, yung kabusugang ito, ngayon ko lang naramdaman Kaya ayoko masayang. Ayoko na magutom. Ayoko na rin mauhaw. Amen? Magsa-10 taon na po akong alagad sa dakong ito. At sa loob ng 10 taon na yan, mula 1 taon hanggang sa kasalukuyan, taon-taon, mayroon akong nararamdaman kung ano sa partes ng katawan ko ang binubusog ng ating Panginoon. Amen? Hindi pag nakakarakara busog ka na. Kundi, unti-unti ikaw mismo ang huhugot kung ano yung dapat mong ipantapal doon sa mga mali mo para lalo kang mabusog. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sabi nga ni kapag na Arlene, gustuhin mo ng Diyos, eto na anak, ilagay mo dyan, ayaw mo naman. Hindi mo mararamdaman na mabusog ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganyan lang po kasimple ang offer ni God sa dakong ito. Eat all you can. May take out pa. Samantalang pagkakain ka sa restaurant, eat all you can, bawal ang take out, bawal ang sharing. Dito po, kapag kinain mo ang hain ng ating Panginoon, pwede ka pang mag-take out, pwede ka pang mag-share. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, lagpas ulo na ang busog mo. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, ang nagiging panukala ako po sa buhay ko, okay lang na hindi ako mabusog ng kapwa ko. Okay lang yon. Di baling, hindi ako mabusog ng kapwa ko. Mabusog lang ako ni God, okay na sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sabi nga, anak, uulitin ko uli, huwag mong hintayin na mahalin ka ng kapwa mo. Ang damhin mo kung gaano kita kamahal. Sobra na yun, di ba po? Buhay po ba ang Diyos? Kaya pinamimigay ko na lang yung pagmamahal na yun. Dahil nararamdaman kong sobrang pagmamahal sa akin ng Diyos. Amen po ba yun? Walang aagaw Walang aagaw. Malapit na birthday ko. Kaya mga kapatid, yun po yung nais ko po ipadama sa inyo. Sobrang kabusugan ng Espiritu na kaloob sa ating mahal na Apo Kunching na tayong lahat po ay nabahaginan. At ang bahagi po sa atin ay hindi po tira-tira. Buo rin po ang binahagi sa atin. Kaya kung paano buo itong binahagi, maibabalik din po natin sa ating Panginoon ng buo rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi kagaya ng pagkain. Ang dami kong niluto, bibigyan ko si kapatid na meron ng kalahati. Hindi pwede yun. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, upang mapuspos po tayo ng kabusugan, yung ibinibigay po sa atin ng Panginoon, kuhanin natin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At magagawa nga lang po natin yun kapag tinanggap natin siya, ang kanyang espiritu. At alam naman po ng ating Panginoon kung anong kaya ng bawat isa. Amen po ba yun? Hindi niya ibibigay yung hindi mo kaya.
at hindi rin niya ibibigay yung hindi mo magagampanan. Amen? Kaya kung paano po ang kaukulan na sa dakong ito, hinihimay-himay ng ating Panginoon kung ano yung ipakakain sa atin, huwag po nating tanggihan. Hoy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag natin tanggihan. Masarap. Masarap po. Dati po, sabi ko nga po sa inyo, kami po ay, ang alam lang namin sa paglilingkod ay maghaplos. Kapag nakasampu na po kami, ang yabang po na. Sabi ko kay Nanay Myrna, kailan ka ngayon? Sabi niya, 10. Ikaw, 10. Ay, may nadadagan pa akong 2. Ganun lang. Hindi namin pinag-uusapan yung mga salitang banal. Amen po ba yun? Subalit mali po pala yun. Ngayon, alam niyo po, kahit hindi po kami maghaplos, basta may salitang banal, busog na po kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo po yung galak na aming nararamdaman kung paano kami nabubusog bawat araw. Sapagkat ang kabusugan na kaloob ng ating Panginoon, hindi niyo po nakikita na sabi nga ni Mami Beth, na isusubo po sa atin. At hindi niyo rin makikita na ngunguyain natin. Kundi yung puso po natin, bakantihin po natin na wag natin sidlan ng iba. At kapag lumabas po ang ating mahal na Apo Kunching, doon kapag inilabas niya lahat ng mensahe na mula sa Diyos, doon na po ninyo sidlan ng marami. At sigurado pag uwi po ninyo, may bonus pa kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po ang ginagawa namin, araw-araw. Na sa dakong ito, sabi nga ni Mami Beth, bakit kami pumupunta? Kailangan po namin pumunta. Sapagkat kung 1 araw, 2 araw, 3 araw hindi kami pumunta, nako, balik mundo po kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po kami kagaya ni Apo Kunching. Ang ating mahal na Apo Kunching ay kinalugdan. Ibinigay na niya yung sarili niya sa Diyos. Amen po ba yun? Tayo po, pare-parehas lang po tayo. Tao rin po ang ating mahal na Apo, subalit iba po yung kaloob sa Kanya. Amen? At iba rin po yung pagtupad niya. Kaya sa bawat araw po, ito po yung nagsisilbing bitamina. Ang pagtungo namin sa dakong ito at pakikinig ng banal na aral ay nagsisilbing pagkain, bitamina, gamot ng aming katawan at espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, anuman ang karamdaman, anuman ang kawalan, manalig po tayo at umasa na ang magbibigay kabusugan ay ang ating Panginoon. At lagi niyo pong tatandaan, si God ay hindi madamot. Amen? Hindi siya madamot. Hindi rin po siya sakim. Kaya kung anong meron siya at gusto ng anak niya, ipakakain niya. Hindi kagaya ng tao. Naku, may chocolate ako, imported dito, tatago ko muna, sa 1 linggo ko na ito lalabas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan ang tao. Ang ating Panginoon hindi. Kapag ibinaba na sa ating mahal na Apo Kunching ang pagkain, hindi na yung pagbubukas-bukasin pa. Ngayon din, ilalabas yun sa'yo, ibibigay sa'yo. Kaya nasa sayo na lang kung ikaw ay nakatikim, kung ikaw ay tatanggap, kung ikaw ay magte-take out, kung ikaw ay mag-share. Ganun lang po. Kaya nawa po, mabigyan niyo po ng malawak na pagninilay ang kabusugan na kaloob ng ating Panginoon. At bilang isang alagad po, mother of the house, ang bilis ko pong lumakad. Ano po? Ang bilis kong lumakad. Ang bilis ko rin po magtrabaho. Nararamdaman ko mapagal kapag dinamdam ko lang na mapagal. Subalit kung hindi ko bibigyan ng tuon na mapagal ako, hindi ako napapagal. Yun ang pakiramdam ko. Ano po? Kaya alam ko po na may kasama po akong tumutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sa maghapon magdamag na ikaw ay gumagawa, dalawa ang ginagampanan mo, pantao at espiritu, mararamdaman mo kung gaano tumutupad ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Sa dakong ito, dito lang po ako napapahinga. Amen? Nakaupo. Subalit wala akong ginagawa. Pero pinakakain ako ng Diyos. Binubusog po ako ng Diyos. At kung paano ako binubusog ng Diyos sa dakong ito, paglabas ko naman, magagamit niya. Magagamit ko yung binigay niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, kailangan ko pong magsilid. Kailangan po namin mag-charge. Sabi nga ni Mami Beth, sa dakong ito, upang paglabas po namin, may makikicharge po sa amin, hindi po kami malobat. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang po. Ganun lang po kasimple. Kaya mga kapatid, lahat may karapatan na humingi. Lahat may karapatan na kumain. Huwag po nating tanggihan ng Diyos. Ibukas po natin ang puso natin sa Kanya. Huwag nating hadlangan. Huwag nating labanan. Kundi hayaan po natin makapasok ang Kanya Espiritu at sa pamamagitan ng Kanya mga aral, ikaw mismo, kahit hindi ka kumain na maghapon at mamaya ka pa kakain pag-uwi, sigurado,
busog ka na. At sasabihin mo, bakit sa tambanang yun, hindi ako nagugutom? Hindi ko nararamdaman, nakikinig lang ako. Yun ang patutuo ng Ama, na binubusog ka na niya sapagkat nakikinig ka. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, sa inyong binahagi na bilang mga lingkod po, alam niyo po, wala naman pong titindig sa dakong ito kung walang bahagi ang ating Panginoon. Kaya sa mga nagbabahagi po, nawa po, ang bawat isa po ay limiin kung ano po ang ibinabahagi. Sapagkat hambing din po sa power bank, bilang mga hinirang o kayo din po mga tagasunod, tayo po ay nagcha-charge sa dakong ito. Na paglabas po natin, pag hindi na po tayo naka-charge, meron po tayong nakareserba. Buhay po ba ang Diyos na maaari nating gamitin at hindi po tayo kulangin? Amen po ba yon? Kaya po, kung papaano sila'y binahaginan, ang bawat isa'y binahaginan, kung isang pandama lang po, sa kanilang pagbabahagi din po ay magnanasa din po kayong makinig. Amen po ba? Sapagkat sa isang espiritu, kapag busog ang kaluluwa mo, sa tuwin ay maghahanap ka pa rin na makapagpapabusog ng kaluluwa mo. Amen po ba? Subalit sa bilang pagkatao, kapag busog ka na, ayaw mo na. Ganyan po ang kaibahan, na kapag busog ang kaluluwa mo, hahanap-hanapin mo ang salitang banal. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag may nagbabahagi, ayaw mong makinig, gutom na gutom ka. Yaon po ang palatandaan, pag busog ka, maghahanap ka pa. Kapag gutom ka, ayaw mo na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa mga nakikinig, yaon po ang isang patutuo na busog ang kanilang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, muli po, isang lingkod po ang magbabahagi. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Promise. Purihin ang Diyos. Salamat po. Masorpresa ng Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Ama, sadyang napakasurpresa mo kung paano matama ako nakikinig sa inang pastol ko, sa Mother of the House, ay pinuspos niya na naman ako, dinagdagan niya na naman ang hunghang na kaisipan ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa pagbabahagi po ng aking inang pastol, sabi niya po, meron tayong dalawang dimension. Ito ay isang physical dimension at saka spiritual dimension. Purihin ng Diyos sapagkat dito ay binigyang linaw niya kung ano ang pangangailangan ng ating physical na katawan. Natural nga po ang pagkain, ang tubig, ang epekto sa ating katawan, at kung paano naman ito kumikilos at ang kabutihan na handog ng pagkaing pangkatawan o pang lupang katawan. Kaiba po ito doon sa kanyang ipinaliwanag na spiritual dimension. Totoo po, kapag po pala tayo ay sumusunod sa Panginoon, sa kautusan niya, kung ano ang nais niya para sa atin, ang ating espiritu ay napupuspos at lumalakas. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Buhay ang Diyos. Sapagkat matapos ipaliwanag ng inang pastol, ang physical at spiritual dimension, dito naman ipinalawak ng aming Mother of the House kung ano ang epekto at nagagawa kung tayo ay nakikinig, tumatanggap, kasalo ng ating Panginoon sa kanyang piging. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Yes, amen na amen po ako doon. Yayamang ibinigay ng inang pastol ang nahayag niya at ipinaliwanag naman ng aming Mother of the House ang kabutihang dulot ng banal na salita na alay ng Ama. Sa aking pong mababaw na pangunawa, nais ko po itong ibahagi sa inyo. Ang tanong po, paano po ba nating nalalaman na nabubusog na tayo o ang ating kaluluwa? Paano nga daw po ba tayong nabubusog sa mga salitang alay niya? Ito ang kabusugan po ng ating kaluluwa ay atin lamang madarama at mapapatunayan sa ating sarili kung tayo ay marunong maglimi,
marunong magmahal at umibig ng walang hinihintay na kapalit, kung tayo ay mapagpatawad, at kung tayo sa araw-araw ang pakikinig sa Ama, bukal sa ating puso't kaisipan, at ating isinasabuhay, marahil ay sapat na upang masabing busog ang ating kaluluwa. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan po natin malakas ang buhay na Diyos. Opo, sapagkat ang sino man tumindig dito na magpapatunay at magpapatotoo na nabubusog siya sa aral ng Ama, sa salita ng Diyos, siya sa sarili niya ay nadarama niya kung ano ang mga bagay na nabago sa kanya. Amen po ba doon? Amen. Amen na amen po. Sapagkat kayo, kagaya din naming mga alagad, sa dating buhay namin, maraming mali. Maraming ginagawang lisya sa kalooban ng Ama, maging sa kalooban ng tao ay nakasasakit kami. Gayon din po marahil ang marami sa inyo. Subalit sa kalooban ng Ama, sa kabutihan niya, sa walang sawa niyang paghahandog sa atin ang ahin niya na pagkain sa kanyang dulangan, dito sa banal na dambanang ito, hindi natin namamalayan, maraming nababago sa ating katauhan. Amen po ba doon? Amen po ba? Palakpakan nga po natin malakas ang buhay na Diyos. Sapagkat gaya nyo din ako, sa dating buhay ko, taong-tao, madaling humusga, nakapagpaparatang ng walang batayan, madaling magalit, walang pasensya, walang kababaan ng loob, subalit purihin dakilain ng Ama sa kabutihan niya, sa walang sawa niyang paghahain para sa akin, dito sa dakong banal na ito, kung paanong ang salita niya ay ninanamnam ko at pinagsusumikapang maisabuhay ito at maibahagi. Salamat sa Kanya, sapagkat sa hindi ko kamalayan, marami na rin palang nabago sa pagkatao ko. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kayo po, siguro po panahon na rin upang ating damahin ang sarap, upang ating namnamin ang linamnam na dulot ng Ama na sa araw-araw ay hinahain sa atin. At bilang Miyerkules po ngayon, alam niyo po, mapakapalad natin sapagkat hindi lang sa ganitong oras, sa ganitong araw at Sabado, ang paghahain niya. 2 beses pa po sa araw na yaon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At mapalad po tayo na hindi nagsasawa, tikman. Hindi lang tikman, namnamin, kainin ang buong sarap, ng buong taos-puso, kung anuman ang sa atin ay kanyang inyahin. Sapagkat ang Panginoon ay lubhang mapagmahal, lubha siyang mabuti, sobra siyang ibigin. Hindi siya napapagod mag-ahin para sa atin, at higit po sa lahat, sa araw-araw na ginawa niya, hindi po siya nag-uulit ng hain. Hindi po siya naghahain sa atin ng tira. Hindi rin po siya naghahain sa atin ng lamig. At kung kayo nga po ay nakapagsimba nung Miyerkules, kung paano po ang homily ni Father Pete, dito ay nabanggit niya, ay nung palang birthday ng mahal na Apo, I'm sorry, ang nabanggit po ng ating pare, na si Father Pete, sabi niya, Apo, marami ka pang bagong matutuklasan. Sapagkat ang ahin ng Ama, sa araw-araw ay bago, walang luma, walang tira-tira, kanya mapalad tayong nakikinig sa Kanya. Palakpakan po natin malakas ang buhay ng Diyos. Kanya po mga kapatid, kung iisa nga pong damdamin, sa iisang espiritu, tayo'y magkakaisa. Iisa lang po ang madadama, pag-ibig na hain ng Diyos na dakila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanya po sana, sa maikli kong pagbabahagi, may napulot kayo, at kung ano po yung napulot ko, nawa po'y masambot nyo din. Masambot nyo ng may galak sa puso nyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, at purihin ang Diyos.
Maraming salamat po, kapatid na Promise. Katotohanan po sa dako pong ito, ang ating Ama ay binigyan po tayo ng mainam na pangnamnam upang sa gayon ang linamnam na dulot sa dakong ito ay tuwiran nating malasahan. Buhay po ba ang Diyos? At sa panlasang ito, nakapagdudulot po ng mainam na pandama sapagkat busog nga po ang ating kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, muli po, isang linggod po ang aking tatawagin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na J.R. Cao. Maraming salamat pong muli, Ama. Isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kompleto na po. Kung nakinig po tayo sa lahat ng nagbahagi, nandun na po lahat yung nais na ibahagi ng Panginoon. Ang kabusugan ng kaluluwa, na pinagnalayan ko ang bawat bahagi, nakapaloob na po yung paano nabubusog yung kaluluwa mo na nagaganap sa buhay ko. Sinabi ni Mami Beth na kapag ka hindi ka na nag-iisip ng mga bagay na wala sa'yo, nagiging kontento ka, at kapag ka kumikilos yung katawan mo, hindi ka napapagal, nangangahulugan po ng busog ang katawan mo, ang kaluluwa mo. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, sapagkat yun po ay ibabahagi ko lang talaga pong nagaganap sa tao. Kapag busog ang kaluluwa mo, hindi ka nag-iisip, hindi mo iniisip yung bukas. Kung ano yung nasa iyo ngayon, yun ang pinagtutuunan mo ng pansin. At kung may ginagawa kang isang bagay na batid mo na parang hindi mo kaya at mapapagal ka, tinuran po ng Mother of the House na hindi ka napapagal sapagkat hindi mo iniisip yung kapagalan. Bakit po? Kasama mo ang banal na Espiritu. Habang gumagalaw po ang katawan mo, kagaya ko po sa binahagi ko na rin po itong nung mga nakaraan, kasama ko po ang banal na Espiritu. Bagamat ang ginagampanan ko ay katawang lupa, ang nangungusap sa iyo ang Espiritu, talagang totoo pong nagaganap na ipinapatupad ng Ama. Sa buhay ko po naganap yun, kaya amen na amen talaga ako dun sa mga bahagi nila na totoong nagaganap sa tao kapag pinaniwalaan po natin. At doon naman po sa pagtawag sa iyo sa harapang ito, ang katawiran ko po ngayon doon, hindi baling magsawa yung tao. Subalit, ang gusto ng Panginoon, kung ano yung bahagi sa iyo, makinabang yung may gusto. Yun po ang katotohanan, sapagkat hindi nga po lahat tatanggap. Subalit, doon sa mga tumatanggap, nakikinabang ng totoo. Sapagkat pagka tinanggap po natin yung bawat binabahagi ng tumatayo, hindi naman po para sa ganang kanya, kundi itinuturo lang po ng banal na Espiritu. Yun po ang patutunayan ko sa inyo sapagkat ako po, bilang wala rin pong alam, hindi ko po alam kung paano ako nakakapagpaliwanag ng ganito, pero bakit ko may nagbabahagi at may nagbibigay. Yun po ang banal na Espiritong hindi natin nakikita. Kaya napakabuti po ng Panginoon talaga na sabi ko nga kung lulobing tawagin, tatayo sapagkat meron siyang bahagi. Kung hindi ka naman niloob tawagin at may binabahagi sa iyo, pwede ka mag-volunteer. Hindi po nakakaya mag-volunteer sapagkat ang pag-volunteer mo, pagbibigay mo ng paunlak sa ibinabahagi sa iyo ng Panginoon. Na sa bawat oras, may bigay ang Diyos. Sa bawat paggising mo sa umaga, may bahagi ng Panginoon. Yun po kasi nagaganap sa buhay ko yung kahit ano ang gagampanan ko, pagtayo ko, panalangin, pagbibigay pasalamat sa Panginoon at kung ano man po yung gagampanan ko, talaga pong natatapos ng walang pagal at nakikita ko po yung kinakahinatnan yung ginagawa ko. Talaga pong napakabuti ng Diyos sapagkat sabi ko nga, pag may nakakita, paano mong nagawa yan ang nag-iisang katawang ka? Yun po ang talagang isang sinasabi kong mahirap paniwalaan na lahat ginagawa mo, akyat dito, baba, akyat, baba, pero wala kang nararamdaman sapagkat ang Diyos po, ano man ang ginagawa natin, nagtuturo siya. Kahit ang ginagampanan natin, pangkatawang lupa, nabatid niya na kailangan natin, nagtuturo siya at nagbibigay ng lakas. Yun po ang dapat nating paniwalaan sapagkat yun po ang isa'y
isang tunay na kaganapan sa buhay ko na pinapatutuhanan ko sa inyo. Sapagkat sa bawat pagpapahay ko po nung ibinabahagi ng Panginoon, alam niyo po mga kapatid, talaga po may ginagawa siya sa buhay ko na mahirap ipaliwanag na bakit sa mga panahong wala, nagiging kontento ka at hindi ka naman talaga nawawalan. Meron po Meron po, hindi po natin pwedeng sabihin wala sapagkat ang Diyos hindi nawawalan at hindi nagsasawang nagbibigay sa atin. Kaya tayo pong lahat sa karamdaman man, may takdang pagbibigay ang Panginoon. Na sa tuwing na sinasabi ng Banal na Espiritu, hintayin mo lang, huwag kang mainip. At sinabi nga sa awitin na maghintay ka lamang, talaga pong pagninilaya natin na hindi natin pwedeng questionin ng Panginoon kung kailan niya ibibigay. Subalit isang araw, hindi mo man palahingin kapag ka takda ng ibigay sa iyo, magugulat ka pa at ibinibigay niya. Yun po kaya ako bahagi, nagaganap po sa buhay ko yun Nung una, konti lang. Pangalawa, dinagdagan. Pangatlo, talagang ganun kumilos ng Panginoon sa hindi ko alam na kaparaanan. Kaya doon ko po talagang sinasambit ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa taong tumatanggap at nagpapakatotoo sa kanya na nalilisya ka sa kasalanan, nalilisya ka doon sa hindi marapat na dapat mo nang gawin. Sapagkat ako po bilang isang lingkod, talaga ang buhay ko po tumatakbo po doon sa likod ng bahay at saka dalang po doon sa bahay namin na kung magkamisan bilang tao, meron kang kailangan sa kapwa mo, nakikihalubilo ka rin sa kanila. Sabalit hindi po sa pamamagitan ng pakikipagchismisan at walang kabuluhang bagay, kung hindi po yung mga bagay na bilang tao tayo, may kailangan pa tayo, sapagkat napakawalang kwenta po talaga. Talaga pong kapag ka nakakarinig ka ng hindi marapat na salita dahil nga nandito ka na sa Kanya, umaano na po sa dibdib mo yun, talagang bumabalandra na, ayaw nang tanggapin sapagkat busog ka na sa Espiritu na ibinibigay ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, kahit sino pong tumayo, higit lalo po ang mahal na po kuntsing, nandun na po yung kailangan natin, yung makakabusog ng ating kaluluwa. Ang salitang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na po kuntsing. Kaya po tayo pong lahat matamang makinig, makakakuha po tayo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po kapatid. Kung tuwiran nga lamang po kayo nakikinig, maging kayo po ay nabubusog na po unti-unti ang inyong kaluluwa. Amen po ba? Subalit kung sa kabilang banda ng inyong pakikinig ay may bumubulong na hindi mainam, sayang din po Kaya po sa mga tuwirang nagsusumikap at nagsusumakit na patuloy na matanggap ang kaloob ng Diyos, kayo din po ang makikinabang na ganap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Ngayon naman po, upang mag-alay sa atin ng awitin, palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Na-late po ako kaya hindi ko po alam yung mga bahagi ng aking mga kapatid. Tanging nasambit lang po ng aking kapatid na facilitator ay ang kabusugan ng kaluluwa. So ang inabot ko kaninang nagbabahagi ay si kapatid na JR. Tumpak po ang kanyang tinura na tanging sa Diyos po talaga ang lahat ng kapanatagan, lahat-lahat po, siya po ang makapagbibigay ng kabusugan sa ating kaluluwa at katawan. Di po, sa kaluluwa po natin. Amen po ba yun? Kaya po marahil po, ito na po ang itinatal na awitin para sa ating Panginoon at syempre para po sa inyong lahat. Sa Diyos lamang mapapanatag. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa, sa Kaniya nagmumula ang aking pagkaluluwa.
pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pananaligan, puso'y di hihilig sa yaman, kung di sa Diyos na makapangyarihan, ang aking lakas at takbuhan. Amen po ba ang sinasambit ng awitin na sa Kanya po talaga ang pagmumula ng lahat? Amen po ba? Na kung papaano ngang kung sa dating buhay ay marupok ka, sidlang Kanya ng tapangan, kalakasan. Amen po ba? Kasi po siya talaga ang makapagbibigay ng marapat sa isang katauhan. Di po ba kapag nangihina po ang ating kaluluwa, ang espiritu sa ating katauhan nandiriya ng nalalambot, nangihina, madali kang matalo, madali kang madaig ng tukso. Amen po ba? Subalit ng dahil po sa banal na espiritu, sa pamagitan po ng sa tuwi na po ang paghahandog at pag-aalay, gayon na lamang sa ating lahat, sa pamagitan po ng ating mahal na Apo Conching, na kung saan nga po siya ang daluyan ng espiritong banal o yung mga salitang banal na sa kanyang katauhan ay niluluwal, nanduroon na po yung panlaban natin sa lahat ng iyan. Amen po ba? Na kung saan nga po yung mga kahinaan na yun ay unti-unting pinalalakas niya. Amen po ba? Subalit tao tayo, patuloy na nabubuhay, na sa bawat araw ay nagkakasala, dumarating din po yung pagkakataon na nagkukulang naman tayo sa pagdidilig niya. Nang dahil nga po, nang tayo din po ang may kasalanan noon. Amen po ba yon? Pero nang dahil nga po sa mga patuloy na nagbabata, patuloy na nagmimithi ng kabusugan ng kaluluwa, ng espiritu sa bawat isang katauhan, nandoon na kung paminsan ay malalaglag ka na, manghihina ka na, subalit aakayin ka pa rin niya upang ikaw ay mapaptatag niya. Amen po ba? Kaya purihin at dakilayan ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat sa banal na espiritu na tuwiran nga pong hindi pinagkakait sa ating lahat, na sa tuwi na po ay handang mag-alay at magandog sa ating mga katauhan, ng sa gayon ay lumakas tayong lahat. Amen po ba yon? Kaya purihin at dakilain siya. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, na bagamat nga po, ayun nga po, mga puyat, ano po, yung mga ibang mga kapatid na naghandog ng kanilang mga sarili, subalit nandito pa rin po, ano po, andito sila, present po silang lahat upang sa gayon ay makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin at dakilain siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Na kung papaano nga po kapag ang lakas mo ay sa Kanya mo inalay, sa Kanya mo hinandog, iba yung lakas ang ipagkakalob sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kung sa bilang pagkatao naghandog ka, maaaring mabawasan ang sayo. Subalit kapag siya ang binigyan mo at pinahaginan mo, napuspos ka ng galak, higit ang kapalit na ibabalik sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang tatawagin ko po ay ang aming organisto. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay kapatid na Alan. Salamat po, Ama. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Di po mapigilan yung dibdib ko, kumakabog po eh. Awitin ko daw po to kasi tugma po dun sa tema ng ating kapatid. Binigyan na po to ng payag ng banal na Espiritu, balit tudyok po na awitin ko po para sa ating dakilang Ama.
Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat po, Ama. Praise the Lord. Maraming salamat po, Tatay Alan, sa awiting ibinahagi mo para sa lahat na kung papaano bilang mga nakadama po at nakatanggap, kapag po tayo nagkulang sa Ama, humihina po ang ating kaluluwa. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi. Ngayon po, ang lahat po ay inaanyahan na magsitayo.